Malakas ang kabog ng dibdib ni Rom habang unti-unti siyang nagkakamalay. Mabigat ang ulo niya dahil sa sobrang kalasingan. Ramdam din niya ang nanunuyo niyang lalamunan. Amoy alak ang hininga niya kahit mainit ang katawan niya. Ramdam niya pa rin ang malamig na hangin mula sa aircon na bumabalot sa katawan niya. Napansin niyang nasa loob siya ng isang kwarto. Malaking kwarto. Hindi pamilyar para kay Rom ang kwarto na yon, pero dahil nahihilo pa siya, hindi niya magawang libutin ang paningin niya. Sigurado rin siya na wala rin naman siyang gaanong makikita dahil din lang naman ang nakabukas na ilaw. Malambot ang kamang hinihigaan niya. Hindi nagtagal may gumalaw sa tabi niya. Dahil sa sobrang hilo, hindi niya agad maipokus ang paningin. Pilit niyang iminulat ang mata at doon niya nakita ang isang babae. Nakaupo ito sa gilid ng kama habang unti-unting tinatanggal ang kanyang damit. Binubuksan ng babae ang botones ng suot niyang polo. Kahit nahihilo, pinilit niyang hulihin ang malalambot na kamay na yon. Anong ginagawa mo sa akin? Garalgal ang boses sa tanong niya sa estranghero, ngunit hindi sumagot ang babae. Sa halip, lumapit ito sa kanya at inilapit ang mukha sa tenga niya tsaka bumulong doon. Amoy alak ka. Nasa kwarto kita. Kaya ayoko madumihan ang mamahaling kong bedsheet. Mahinahon ang boses ng babae na may kasamang lambing. Pakiramdam ni Rom ay nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan dahil sa bulong ni iyon. Nang magsimula na ulit kumalaw ang kamay ng babae, hindi na nakapalag pa si Rom. Wala na rin siyang lakas. Ramdam niya ang init ng kamay ng babae habang tinatanggal ang kanyang pang-itaas. Ang halimuyak ng pabango nito ay tila bumalot sa kanya. Amoy mamahaling pabango yon, hindi pangkaraniwang bango ng babae sa kanto. Hindi nagtagal, ramdam na ni Rom ang pagbaba ng kamay ng babae sa kanyang puson. Tinatanggal na nito ang sinturon at pantalon niya. Huwag mong tanggalin yan. Relax ka lang. Ako ang bahala sa'yo. Malambing na tinig pa rin ng babae. Habang tinatanggal ang natitira niya sa plot, lalong nag-init na ang nararamdaman ni Rom. Pakiramdam niya ay sinasadya ng babae na akitin siya. At nang maramdaman niya na nga ang pagtanggal ng pantalon na suot niya at ang bahagyang pagdagil ng kamay ng babae sa kanyang naninigas sa batuta, doon na siya nabaliw. Dala na rin ng alak, hinawakan niya ang braso ng estranghero. Nagkatitigas silang dalawa. Dahan-dahan na pinadulas si Rom ang kamay niya papunta sa may leeg ng babae. Bahagya niya sinakal yon bago niya sinakop ang labi nito. Ang lambot ng labi ng dalaga. Muntika na siya magpakawala ng mahinang daing dahil sa sarap nun. May nalasahan pa nga siyang matamis na wine sa labi ng babae na humahalo sa lasa na matapang na alak sa kanyang dila. Ang mas nakakapagtaka roon, wala siyang pagtutol na nakuha mula sa babae. Lalo pa nga nitong idiniin ang labi sa labi niya na naging dahilan kung bakit mas lumalim pa yun kaysa sa inaasahan niya. Pakiramdam niya ay mauubusan na siya ng hangin pero wala sa isip niya ang tumikil. Dahan-dahan silang humiga sa kama na hindi malang napuputol ang halik hanggang sa hindi nagtagal ay naihiga niya na rin ang babae roon. Habang lumalalim ang halikan nilang dalawa, doon na rin nararamdaman ni Rom na para bang tumutusok na ang matigas niyang batuta sa pagitan ng hita ng babae. Lalo na siyang nanggigil. Hinagilap ng dila niya ang dila ng babae. Hindi niya tuloy napigilan na mapahalinghing ng mahina. Alam na ni Rom ang pwedeng mangyari at wala na siyang balak pang tumanggi o tumigil, lalo na nang sa isang saglit lang, pareho nang walang saplot ang kanilang mga katawan. Mabilis lang ang mga pangyayari. Hindi nagtagal ay naramdaman na rin ni Rom ang pagpasok ng matigas sa batuta niya sa basang loob ng dalaga. Napatingala siya sa sarap. Sa loob ng 2 taon na tigang siya, hindi niya akalain na papasok ang batuta niya sa hindi pamilyar na kuweba. Sa loob ng isang babaeng hindi niya pakilala. Hindi man si Eva ang kasiping niya, talagang nilasap pa rin niya ang sarap ng luto ng Diyos na matagal niyang hindi natikman. Napuno na silid na yon ng mga masasarap nilang daing.
Hindi huminto si Rum sa pagpapalasap ng kaligayahan na matagal niyang inipon na para sana sa kasintahan niyang si Eva, pero sa ibang babae niya na naibigay ang lahat ng likido niya. At kahit ganoon pa man, kahit konting pagtutol ay wala talaga siyang nakuha sa babae. Kinabukasan, nagising si Rum dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Marahang iminulat niya ang mga mata, mariing pinikit muli bago tuluyang nagmulat. Muling bumungad sa kanya ang puting kisame na hindi pamilyar sa kanya. Kumurap-kurap siya para mas lalong palinawin ang paningin. Nasaan ako? Mahinang bulong pa niya sa sarili. Nang napabaling ang tingin niya sa gilid, tsaka niya napansin ang isang babae sa loob ng kwarto. Nakaupo ito sa mini sofa set na nasa gilid ng kama habang nakadekwatro pa. Nakalingerie pa ang babae pero maputing roba na nakasuot doon para hindi siguro masyadong revealing. Mahaba ang buhok ng babae pero nakapusod yun ng magulo. Mas nakakadagdag sa ganda nito na parang bagong gising lang. Hawak pa ng babae ang isang tasa ng tsaa habang dahan-dahang humihigop. Walang pakialam ang babae kahit gising na siya. Walang bahid ng hiya sa katawan, sopistikada ang kilos ito at halatang eleganteng tignan. Nahiya si Rum kaya naman napabalikwas na siya ng upo sa kama. Nasaan ako? Garalgal niyang tanong, tumigil sa paghigop ang babae. Finally, kising ka na. Malamig pero may bahid ng lambing ang boses ito. Anong nangyari kagabi? Tanong pa muli ni Rum. Wala ka bang naalala? Wala. Alalahanin mo. Dahil hindi ako papayag na wala kang maalala. Wika ng babae sa elegante pa rin itong tono. Teka, sino ka muna? Naguguluhan pa rin na tanong ni Rum. Ako si Amanda. Pagpapakilala nito. Ikaw, anong pangalan mo? Room. Ikaw yung muntik mabangga ng kotse ko kagabi. Laspag na laspag ka. Lasing na lasing. Hindi ko alam kung saan kita iuwi. Kaya, dito na kita dinala sa bahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Rum. Agad siya napabalikwas ang bangon at mabilis na tumingin sa sarili niyang katawan. Tanging boxer shorts lang ang suot niya. Walang pang itaas, walang saplot sa ilalim. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahang hinaplos ang noo. Sinusubukang alalahanin ang mga nangyari kagabi, pero blanko talaga siya. Nasaan ang damit ko? Tanong niya na medyo nababalisa. Bahagyang ngumisi ang babae, may halong kapilyahan sa kanyang titig bago ito sumagot. So, talagang wala kang naalala sa nangyari sa ating kagabi. Bulong ni Amanda sabay tikib ng tsaa habang patuloy siyang sinusuri ng mga mata ni Rum. Napalunok si Rum, mas lalong bumigat ang dibdib niya, parang gusto niya magsisisigaw. Tumakbo, magtago, hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang malaman na pinagtaksilan siya ng babaeng minahal niya na buong puso o ang gumising sa kama ng ibang babae. Hubad, walang maalala at puno ng pagkalito. Amanda. Tama ba? Yeah, I'm Amanda. Pasensya ka na kung wala akong maalala. Sambit ni Rum, pilit na hinahaplos ang sentido. Tila ba sa pagdampi ng kamay ay maalala niya ang lahat. Pero, pwede mo bang ikwento sa akin kung anong nangyari? Bakit wala akong suot na damit? Bahagyang tumawa si Amanda. Hindi pangungutya, kundi isang mapaklang tawa. Tila inaasahan na niya ang eksaktong tanong na yon. Amoy alak ka kagabi. Babad sa pawis, iyak, at kung ano-anong sinasabi mo habang nakatumpa ka sa passenger seat. Hindi ka pwedeng matulog ng ganyan sa kama ko, kaya hinubaran kita. Nalamig si Rum, hindi niya alam kung dapat pa siyang matakot, mahiya o magpasalamat. Nagsalubong ang kilay niya. Hinubaran mo ko? Kung ano yung naninig mo, yun na yun. Hinubaran kita. May nangyari ba sa atin? Tanong niyang halos pabulong, halos hindi niya gustong marinig ang sagot.
Saglit na katahimikan ang sumunod hanggang sa narinig niya ang malambing pero diretsong tinig ni Amanda. Meron, sagot ng babae. Napalunok si Room. Anong ibig mo sabihin? May nangyari sa atin. Ulit ni Amanda na para bang wala lang yun sa babae. Paulit-ulit na may nangyari sa atin, Room. Hinalikan mo ko na para bang sabik na sabik ka sa akin. Yumakap ka na para bang matagal mo na akong kilala. Nanlaki ang mga mata ni Room. Napalunok siya ng ilang beses at halos hindi makatingin kay Amanda. Ang dibdib niya ay kumakabog na mabilis para bang bawat sinabi ng babae ay suntok sa sikmura. Bakit hindi ka tumutol? Tanong niya, garalgal ang boses, halatang naguguluhan pa rin. Hindi mo naman ako kilala. At hindi rin kita kilala. Bakit naman ako aayaw sa isang bagay na gusto ko rin? Kalmadong sagot niya sabay kindat ng bahagya. Ano? Gulat na tulad ni Room na paangat ang kilay habang ang buka niya ay hindi maipinta. Halong hiya, gulat at pagkalito. Napangiti si Amanda. Room, hindi ako santo. Oo, hindi kita kilala ng lubusan. Pero nung gabi na yon, ramdam kong wasak ka. At siguro, wasak din ako kahit papaano. Kaya nung humalik ka, hindi na ako tumanggi. Matagal ko na rin kasing hindi nararamdaman ang ganong pakiramdam. Nakaalalay ba ako sa'yo? May ginawa ba ako hindi mo gusto? Tanong ni Rom, umiling si Amanda. Wala. Marespeto ka kahit lasing ka. Pero totoo rin ang bawat galaw mo. Mainit, malungkot, puno ng emosyon. Parang gusto mong itapon lahat ng sakit mo sa halik. At sa totoo lang, gusto kong damhin yon, kahit sandali lang. Hindi ko to plano, Amanda. Mahinang sambit ni Rom habang nakaupo pa rin sa kama. Nakayuko at nakasabunot sa sariling buhok. Mabigat ang dibdib niya, parang may nakapatong na batong hindi niya maalis. Wala sa isip ko to. Kagabi lang, talagang lasing na lasing lang ako. At masyadong gumuho ang buong mundo ko dahil sa isang hindi magandang balita. Pasensya na. Wala kang dapat ihingi na pasensya, Rom. Sinabi ko naman kasi sa'yo kagabi. Pwede mo akong gamitin dahil magpapagamit naman ako sa'yo ng walang tutol. Pero bakit mo nga yun ginawa? Huminga ng malalim si Amanda, tsaka siya tumayo. Dahan-dahang naglakad palayo sa kama at tumingin sa bintana. Sandaling katahimikan ang namagitan, tsaka niya muling binalikan si Rom ng tingin. Katulad ng sinabi ko, pareho tayong wasak. May pinagdadaanan ka at meron din ako. Anong pinagdadaanan mo? Tanong ni Rom, marahang nakatitig kay Amanda, bagamat bakas sa mga mata niya ang bigat na kanina pa niya kinikim-kim. Ngunit imbis na sumagot agad, ngumiti si Amanda. Isang tipid ng ngiting hindi matukoy kung pilit ba o puno ng pag-unawa. Bakit kaya hindi ikaw muna ang magkwento na pinagdadaanan mo? Napayuko si Rom, tila binibigat ng biglang pagbabalik ng sakit. Lihim siyang napahawak sa dibdib niya, bahagyang pinisil ang kanyang bahagi na para bang sinusubukang pakalmahin ang kirot na nanonood sa puso niya. Galing ako sa 2 taong kontrata ko sa pagbabay ko. Panimula niya, mababa ang boses at punong-puno ng hinanakit. Dahil yun ang trabaho ko. Matagal ko nang alam na mahirap yun. Malayo sa pamilya, malayo sa mahal mo sa buhay. Pero tiniis ko kasi may dahilan ako. Napatingin siya kay Amanda, saka muling tumingin sa sahig na para bang doon siya nakakahanap ng lakas. Bago ako umalis, may girlfriend ako rito sa Pilipinas. Nagpatuloy siya. Si Eva. 5 taon kami. Bago ako bumiyahe, pinangakuan ko siya ng kasal. Ang sabi ko, mag-iipon lang ako ng 2 taon at pag may pera na ako, pakakasalan ko na siya pagbalik ko. Ganun ko siya kamahal. Sa loob ng 2 taon, siya lang ang iniisip ko.
Hindi ako tumingin sa ibang babae. Sa dami ng tukso sa barko, sa mga port na pinupuntahan namin, kahit kailan hindi ako kumaliwa. Kasi para sa akin, sapat na si Eva. Si Eva lang. 2 buwan bago ang pag-uwi ko, pumili ako ng singsing. Patuloy ni Rom. Pinag-ipunan ko yon. Inilagay ko sa maliit na kahon at bawat araw bago ako matulog, kinakausap ko yon. Iniisip ko kung anong itsura niya pag iniluhod ko na yon sa harap niya. Wala siyang alam na pauwi na ako. Sorpresa sana. Pero ako pala ang nasorpresa. Maiba na siyang lalaki. Nadatnan ko pa sila na magkasiping. Nahuli ko silang 2 sa akto. Nang batuhan ulit ng tingin ni Rom si Amanda, nakita niya na mabilis na napaiwas ang tingin sa kanya ang babae. Parang nakita niya sa mata nito na nasasaktan din ito. Hindi niya alam kung dahil sa kinuwento niya o dahil may ibang dahilan ang nakikita niyang sakit sa mata ni Amanda. Habang napupuno ng katahimikan ang buong kwarto, biglang narinig nila ang bell. Dahil sa bell na iyon, napatayo na si Amanda. Magbihis ka na. Ready na ang breakfast. Malamig na wika ni Amanda sa kanya. Hindi na. Nakakahiya na kung kakain pa ako dito. Tanggi ni Rom. Hindi. Nagpahanda na ako na almusal para sa ating 2. Bilisan mo. Sumunod ka na sa akin. Wala na nga nagawa pa si Rom kundi ang madaling magbihis. Sabay silang bumaba ng hagdan. Liliko na sana si Rom papuntang dining pero otomatiko natigilan siya nang makita niya ang isang malaking portrait na nakasabit sa sala. Napatitig siya roon ng matagal. Nakasabit sa gitna ng kulay kremang pader ang isang malaking portrait. Ginto ang frame noon kaya mamahaling ang itsura. Sa unang tingin ay ordinaryo lang, isang masayang larawan na mag-asawa. Magkaakbay, parehong naka-white polo, nasa isang garden wedding sila. Malinaw ang araw, makikita ang mga bulaklak sa background. Mula sa distansya, kita ang ningning ng mga mata nilang 2. Masaya, punong-puno ng pag-ibig. Tumigil si Rom sa gitna na sala, pero ramdam niya ang paninigas niya mula sa kanyang kinatatayuan. Nilapitan niya ang portrait. Dahan-dahan, na lumapit siya ng sapat para makita ang bawat tingin ng mga mukha sa larawan. Isang matalim na kirot ang bumangga sa dibdib niya. Hindi siya makahinga. Bakit kasama mo ang lalaki niya sa litrato na yan? Tanong ni Rom, hindi niya kayang lakasan ang boses niya pero ramdam sa bawat piraso na salita ang galit at pilit niyang nilulunok. Siya yung lalaki ni Eva. Siya yung lalaki na kasiping niya kagabi. Walang sagot, nanatili pa rin na nakatalikod sa kanya si Amanda. Hindi nagtagal nagsalita na ito. Asawa ko siya. Ipagpapatuloy po ang ating kwento. Kaya stay tuned lang po dito sa Kulay TV.